Waiting is not something many of us like to do. In fact, may mga kilala tayo, notorious. Diyan siya iritang-irita pag nag-aantay, pag pinag-aantay. Meron ba kayo naiisip na ganong tao na iritang-irita pag pinag-aantay? Meron ba sa inyo na yan yung weakness at struggle? Ayaw mo na aantay, inip na inip ka sa ganyan. In fact, inis na inis ka sa mga taong pinag-aantay ka. For some people, this is not a minor issue, it's a major struggle. Kaya we find it that some people, they don't like it, that they're asked to wait for people they have appointments with. Usapan na limbawa, alas 7. Abi mag-aalas 9 na, wala pa. Yung pala hindi malinaw, AM ba o PM? Eh di mas lalo kang naiines kasi you're the kind of person na pag nakipag-appointment, to the letter, kung ano yung sinabing oras, yun mismo. Walang Filipino time, walang American time. There are people who are very disappointed when they're asked to wait ng mga taong ang usapan, meron silang appointment. In fact, we have to face this. Filipinos, weakness natin yan. Yung pagkakaroon ng appointments, pag na-late, ang daming dahilan, na traffic. Pag na-late, yung tren huminto. Pag na-late, halimbawa may nadapang kamag-anak, o di kaya biglang may lolang wala namang sakit, biglang nagkasakit. Notorious tayo sa ganyang bagay. At pag napapunta sa ibang bansa, doon na lang natututo, na pag may usapan, usapan. At hindi maganda yung may pinag-aantay. Some people are also irritated when they're asked na manundo, ikaw na nga nagmagandang loob, sige yung sasakyan ko, pwede susunduin kita. Waiting to pick up people for transportation is not something many people like. Waiting for food in restaurants. Naranasan nyo na umorder. Sinabi sa inyo, 10 minutes lang. 1 hour na, wala pa. Kaya by the time dumating yung pagkain, namura mo na yung waiter, namura mo na yung waitress, at kung sino-sino pa. Sa galit nila sa iyo, dinuruan nila yung pagkain mo. Sa galit nila sa iyo, kung ano pinagagawa dun sa iyong pagkain. Because some people get hot-tempered when waiting for food they've ordered in restaurants. Or kahit wag restaurants, kahit sa bahay. Kahit sa bahay, may naglulutong kamag-anak, asawa, kung sino man, some of us just don't have the patience to wait when people are cooking food for us. Ayan pa naman ang hindi pwedeng minamadali. Ang pagkain, lalong-lalo na, hindi dapat minamadali. Kahit gano'ng kamahal ang ingredients, kahit gano'ng kasarap dapat ang kalalabasan, pag minamadali ang pagkain, parang pag-ibig, hindi masarap. Ganon din yan, kahit sa pag-ibig. Pag minamadali, hindi masarap. Kaya pakisabi mo sa iyong katabi, kaya pala, masarap ang pag-iibigan natin ngayon. Waiting for job offers. Ayan. Marami sa atin may history dito, nakaka-relate dito na nagtatrabaho na ngayon sa Dubai, sa UAE. For some of us, na minsan na naging visit visa, yung visit visa ay naging buwisit visa. Kasi dahil nabibwisit ka na sa pag-aantay na kay tagal-tagal. There were people na naging experts sa pag-exit. Nung ang pag-exit from Dubai to another country or to Kish Island was very, very easy. Pag natapos ang visa mo, exit ka lang saglit, pabalik-balik ka sa bansang ito hanggang sa nakaka-2 taon ka na palang entrance and exit at wala pa rin trabaho. And waiting to get a job, waiting to get a call, an interview, a better offer, or a better job is really a test of one's patience. Kaya may mga kababayan natin na hindi sanay sa pag-aantay, hindi nakatagal, 3 linggo pa lang. Minsan nga tinatanong mo na, gano'ng katagal ka na ba? Naka 2 months ka na ba? Hindi, 3 days pa lang. Ano ba naman yan? 3 days pa lang. Kasi there are people with very high expectations na nung umalis sila sa Pilipinas, ay na-expect nila pag landing, may trabaho na. At meron ng accommodation sa isang apartment at may kotse pa siguro dapat. There are people with just such a high expectation that when they get here, they get to realize that sometimes you have to wait. Sometimes you have to wait. Waiting for visa applications for people who would like to migrate to Canada. Diba? Buhay pa magulang mo, nag-a-apply ka na sa Canada. Sila nasa langit na, naririto ka pa rin. O di naman kaya mga pangarap na makarating ng Amerika, pangarap na makarating kung saan-saan. For some people, this is really a frustration. Waiting for a worship service to start in some churches. May mga churches ang usapan ni 7:30. Ganun din, 9:00, hindi pa nagsa-start. Wala pa kasi yung mga VIP. Wala pa kasi yung mga taong inaasahan. Waiting for God to answer our prayers. When there's a prayer request and you've been asking this for a long time and still,
hindi mo nakukuha yung favorable answer, what should Christians do? What should we do? When right now, obviously, is a time for waiting. Sometimes, in our lives, there's a season of waiting. Sometimes, even the job that you have may not even be your permanent job, but a temporary job, or even this country may not even be your permanent location, but a temporary assignment, a transition period, a season of waiting. You don't know this for sure. Pero kung ano man ang ating kalagayan ngayon sa buhay, kailangan matutunan natin what to do when God tells us to wait. What to do when God tells you to wait. Maraming bagay na siguro pinag-aantay ka ng Panginoon ngayon. Pinag-aantay ka magkaroon ng baby, hindi pa time. Pinag-aantay ka magkaroon ng boyfriend, hindi pa time. Pinag-aantay ka magkaroon ng negosyo, hindi pa time. Pinag-aantay ka sa maraming mga bagay. What to do when God tells you to wait is the focus of our message for tonight. Minsan pa po tayo manalangin sa Panginoon. May invite you to just bow your heads, close your eyes, and join me in prayer to the Lord. Minsan pa po tayo manalangin sa Panginoon. Aming Diyos at aming Ama, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na minsan pa kami nagkasama-sama, nagkatipon-tipon upang mag-worship sa inyo. We thank you for our brothers and sisters in the Lord who brought us to this occasion. Yung aming mga kaibigan na nag-imbita sa amin, yung mga miyembro ng aming music ministry na kami inawitan, ang aming mga ushers, mga nagluto ng pagkain, mga mangangaral, mga nananalangin for us. Thank you for all of these people na ang hangarin nila, Panginoon, mailapit kami sa inyo. And that is our prayer, Lord, that tonight, each and every one of us will become closer to God. So use your servant as your instrument. And everything that shall come out of my mouth will be words of encouragement, comfort, guidance, and blessing for your people. And we resist, reject, rebuke all works of Satan in Jesus' name. And we declare na walang magagawa ang kaaway upang kami guluhin ngayon, linlangin, ihinder na makatanggap ng blessing that comes from God. And we open our hearts, our minds to you, that we may receive fresh blessings from the Almighty God. We surrender all our burdens, all our trials, all our problems, all our prayer requests, for we trust in you, Lord, as we pray all of these things. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer. And all God's people say, Amen. When God tells you to wait. When God tells you to wait. Isaiah chapter 40 verses 28 to 31. Isaiah chapter 40 verses 28 to 31 ay mga verses na pauulit-ulitin lamang po natin na babasahin at pag-uusapan para sa gabing ito, para sa ating mensahe. Our message will come simply from these verses. Kaya paulit-ulit natin pakikinggan at sa paulit-ulit na pakikinig sa Kanya'y panalangin ko'y makatanggap tayo ng revelation from the Lord. Na ang Espiritu ng Diyos mangusap sa bawat isa sa atin. Kilala ko man kayo o hindi, at hindi man tayo pati nakikinig nito on video, I pray will be blessed by God as you hear His words, even now being read to us. Isaiah 40, 28 to 31 says, Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even the youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Mula po sa mga verses na yan, na pauulit-ulitin nating babasahin ngayong gabi, marami po tayong mapupulot na mga aral. And in fact, our church, among many verses in the Bible, we believe this verse to be our theme verse as a church. Kaya ang pangalan po ng ating church ay Rise Up Church, because we believe that as Christians, tulad tayo na isang agila, na habang lumalago ang ating pananampalataya, kahit man meron tayong mga pagsubok sa buhay, kahit paminsan tayo nagsastumble, nagfo-fall, kahit minsan tayo nagfi-fail, kahit minsan tayo napanghihinaan, but as we put our hope and trust in the Lord, God picks us up, renews our strength, gives us wings like eagles, and causes us to rise up. Amen. Causing us to rise up. Hindi na question yung kung matitisod ba. Hindi na question ko yung babagsak ba o mapanghinaan ng loob.
in different years of our lives, naranasan natin yung failure. In different years of our lives, naranasan na natin yung mapanghinaan. Pero as Christians, we're being taught by God. And even through these verses, that when we go to the Lord, when we trust in the Lord, no matter what we've been through, what we're going through, God will give us the grace so that we can rise up. God will give us the grace so that we can rise up. Present in our church today are people, friends of ours, family, brothers and sisters in the Lord, mga lagi nang uma-attend dito at pati mga bisita natin, kilala natin, hindi naman din natin kilala, pero ang pinaka-importante, si Lord, kilala tayong lahat. Amen. Ang Panginoon, lahat ng kwento ng ating buhay, alam niya. Kahit yung pinakatatago pa natin, yung akala natin walang nakakaalam, o ikaw lang at siya ang nakakatunton, God loves us in spite of. God is welcoming all of us into His kingdom, into His church, wanting us to receive even messages like this, to be inspired and to be encouraged and to be reminded that no matter who we are, no matter what we've done, God's grace is sufficient. God's grace is sufficient to wash away all our sins, to revive, restore, strengthen us, and for us to see that even through our many challenges in life, God has a purpose for everything. God has a purpose for your trials. God has a purpose for your problems. God has a purpose for all of our challenges. And even today, while God is telling you, wait, God is telling you, wait, God will still bless you. God will still bless you. At mula dito sa mga binasa natin, meron tayong mga blessings sa mapupulot tulad ng ito. Number 1, na habang daw tayo nag-aantay for anything, you serve. You serve God. If in this moment in your life, God is telling you, wait, magpatuloy kang maglingkod sa Panginoon. Kaya halimbawa, sa mga wala pang trabaho, naghahanap ng trabaho, dito sa Dubai, or even in our church in Abu Dhabi and in Qatar, I always tell them this. Submit ka ng mga resume mo, pray tayo ng pray tungkol dyan, at habang nag-aantay ka, may mga gawain, umattend ka. Dahil habang ngayon ay maluwag ang schedule mo, pagkakataon mong mailagay sa iyong sistema, hindi ka pa nagtatrabaho, na hindi ka lang umaattend ng simbahan, naglilingkod ka pa. Di walang nasayang sa oras mo. Yung iba mga kababayan natin na pumunta dito para lamang sa trabaho, kung walang simbahan at hindi naglilingkod sa Lord, yun ang masasabi kong nasayang lang. Nasayang lang talaga. Na pag walang tawag, at syempre nauubos na rin ang budget mo, nakakulong ka lang sa kwarto, miserable ka lang doon nagmumukmok. Pero kung alam mo may gawain tulad nito, natapos na pag-submit, maaring na-interview ka na rin, habang nag-aantay ka, you're looking forward to coming to church. Because you're not just gonna be there to listen to a preaching or to even sing, but you're there to serve God. Nothing is wasted in the life of a person who has chosen it to serve God. Who has chosen it to serve God. At sasabihin ko na nga sa mga halimbawa ngayon walang trabaho, ilaan nyo ang buhay nyo sa paglilingkod sa Panginoon. Pag nabalitaan mo may gawain, umattend ka. Dito nga sa ating church, dinadamihan natin ang ating worship services at Bible studies. Na pag hindi ka pwede sa iisang schedule, marami kang option. Dahil minsan ang trabaho, hindi pwede mag-worship ng Friday, may mga weekday worship services tayo, o kahit halimbawa pwede ka ng Friday pero meron kang kailangan gawin, this church is making an effort to make as many worship service schedules as possible so that hindi lang may option ka. Pero kung kaya din lang ng oras mo, ngayon wala kang trabaho, ano masamang karirin mo siya lahat? Umattend na po ako nung Monday, di ulit ng Wednesday. Naglingkod na po ako nung Wednesday, di maglingkod pa ng Friday. Baka po lumpas ako sa langit. Sure ka, makakapasok ka? Lampas na agad ang iniintindi mo? Minsan yung mga maling pag-iisip, yung mahirap yung masobrahan sa kabanalan. Meron bang tamang timpla yung kabanalan at kamunduhan? Pwede ba sa iisang baso o isang timpla ng kabanalan at isang timpla ng kamunduhan? Wala namang ganun Wala namang ganun Kaya may mga taong nalalaso ng buhay pag pinipilit nilang pagsamahin ang katwiran at ang kabalikuan. Kaya habang halimbawa nag-aantay ng trabaho, yung mga nag-aantay ng trabaho, nang hindi masayang ang buhay, masayang ang oras, maglingkod sa ministry. At sasabihin ko rin ito pati na rin doon sa may trabaho, na hindi naman pwede idahilan na hindi po ako available lagi kasi may trabaho ako. Minsan nga nakakalungkot na walang trabaho, present nga lagi. Ma-attend sa mga gawain, tumutulong pa. O nagkatrabaho na hindi mo na nakita.
Kaya pinagpipray ko rin, tanggalan mo Lord ng trabaho ito. Joke lang naman. Kaso nga lang, wag nang antayin na mawala pa ang trabaho bago magbalik loob sa Diyos. Di ko nabigyan ka nga ng Diyos ng trabaho, lalo ka magpasalamat sa Kanya, ipakita ang pagpapasalamat sa Panginoon sa paglilingkod sa God through the church. Dahil, pag nagtatrabaho sa ibang bansa, at kahit pa nga sa Pilipinas, hindi ba't ang ating katawan napapagod ng pagtatrabaho? Naku, marami sa atin, kung po pwede lang wag nang pumasok sa opisina bukas, hindi papasok. And everybody say, Amen! Yung ikaw mismo magdi-declare, I declare a holiday. May mga araw na ganun na nakakatamad pumasok ng trabaho. May mga araw na parang sarap pang matulog. May mga araw na masama ang pakiramdam mo, may sipon ka, may lagnat ka, you're not feeling well, may migraine ka, you really don't want to go, but you have to. And you will go home, your body is physically tired. I tell you, the more you serve God. I tell you, even if your body is physically tired, the more you serve God. Nakita ko ito sa marami mga kapatiran natin ngayon sa ating church na napaka-committed in ministry. Tulad nyo ring lahat. Busy, pagod na pagod mula umaga hanggang hapon, pero nandun yung kanyang excitement na Monday worship service na, Wednesday worship service na, Friday worship service na, Sunday Bible study na, Tuesday Bible study na, kasi pagkakataon niya na kahit pagod ang katawan, makapaglingkod sa Panginoon. In fact, marami sa kanila na nag-commit na kanilang buhay sa Panginoon, dun sila muling napapalakas. Nakikita mo para bang may extraordinary strength that God is injecting into their bodies as they have chosen that this, and yes, in spite of the fact that they're physically tired, but they go to the Lord. They come to the Lord to be renewed with strength. Dahil yan ang sinasabi sa Isaiah 40:28-31. Babasahin ko po ulit. Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Kung ang tanong lang, mapapagod at mapapagod ba kayo dahil sa inyong mga trabaho, the obvious answer is but a big yes. At meron mga trabahong mas nakakapagod kaysa doon sa iba. Yung nasa warehouse, for instance, at walang aircon, o nasa field araw-araw, o ang trabaho taga-bisikleta ng mga gamit from point A to point B, o di kaya ang trabaho tumayo lang sa gitna ng traffic lane, o di kaya ang trabaho ay maglinis ng tuktok ng Burj Khalifa every day. Obviously, there are jobs that are more physically strenuous than others. Or kahit naman siguro opisina, kahit umuupo, may mga tao na pagod na umuupo, magdamag. Pagod na titigan yung kanyang monitor screen para sa Facebook, para sa mga games. Nakakapagod kaya yun? Nakakapagod kaya yung magbisi-bisihan? Yung maglakad-lakad sa opisina na lakad-lakad na ganyan, yung walang ginagawa. Ang hirap mag-pretend. Kaya pagdating sa bahay ng marami yan, kung makautos pa, pagod ako. Pagod ako. Pero totoo na may nagbasa na ng dyaryo. Nag-check lang ng mga status sa Facebook o naglaro ng mga video games at iba't iba pang mga social media games. Pero kung totoo mang pagod, I tell you, ano sabi na Isaiah 40:20-31? Hope in the Lord. And hoping in the Lord means, among many things, serve God. Means many things, serve God. Kahit daw bata, at siyang kabataan, kaya bilis naman mag-disappear. Youth today, an elder tomorrow. Malakas today, mahina na tuhod bukas. Kahapon nga, gali ako Abu Dhabi, meron kaming Bible study. Pero isang kapatiran kay gandang babae, at mukhang kay bata-bata pa, pagpasok sa pinton, ika-ika. Sabi ko, ano yan? Yung nga, pastor, pag-pray po ninyo, ika-ika. Ganda pa naman ng dress, ang ganda ng makeup niya. May arthritis. Kay bata-bata pa. Dahil na rin sa mga kinakain natin, sa lifestyle natin, pag hindi na pinangalagaan ang ating katawan,
Kahit anong pilit mo na magtrabaho, kung nangihina ang iyong katawan, di mo rin kakayanin. Kaya the more that you serve God. Because when a person, a believer, serves God, no matter how tired you are, you will be blessed by God with supernatural strength. Kaya anong ibig sabihin yan? When people invite you to join a ministry in church, say yes. Pag may nag-imbita sa inyo, magsalita ka naman, magbasa ka ng mga program readings in church, say yes. O di kaya marunong ka magluto, pagluto mo church, o kumanta, tumugtog, mag-usher, magbuhat ng gamit. What do? We say yes. Iba, minsan nagpapakipot pa eh. May mga nagre-recommend sa akin, minsan, Pastor, ang ganda ng boses nito. Pag maganda boses, wag na mahiya, i-volunteer ang sarili at kumanta. Pag hindi maganda boses, mahiya at i-volunteer ang sarili sa ibang mga ministries na kailangan ka din. But whenever somebody invites you to serve God, what do we say? We say yes. When someone, especially a pastor, invites you to serve in ministry, what do you say? You say yes. Kasi lalo na, pastor, ako, ang trabaho ko, hindi naman pagurin pa kayo lalo. Pagod na sa trabaho, papagurin ko pa dito. Sensitive na sensitive ako sa ganyan. Sensitive ako sa ganyan. Kaya pag may mga leader tayo, mga busy sa gawain, nagpapaalam sa akin, I'm the kind of pastor who understands and tell them, yeah, you go ahead and rest. O sige, hindi ka makatino Monday, okay lang, may Wednesday naman. Pagod ka, may Friday naman. Pero pag halimbawa, yung pastor mo rin, tinapik ka at sinabi, uy, may sasakyan ka pala, maging part ka ng transportation ministry. Ipagmaneho mo naman ako na makapunta sa Bible study. What do? You say, yes. O di, may balitaan ko, magaling ka pala magluto. Pagluto mo naman kami. Nang hindi kami lagi pumupunta sa toilet pagkatapos kumain dahil doon sa mga naglutong nauna. Ikaw pala itong may anointing sa pagluto. Yung may anointing sa pagluto, dapat magluto. Kaya may kilala ba kayo mahusay magluto? May kilala ba kayo? Pakitapik sila at pakisabi, oh, narinig mo na kay pastor. Ipagluto mo ang church. At ganun din. Kung may mabalitaan kayo, eto ha, request ko to. Kung meron kayo nabalitaan maganda boses, pakisabi sa akin. Nang mapakanta natin sa simbahan. Kung meron kayong kilala maganda boses, pakisabi, Amen. At kung katabi nyo sila, pakisabi sa kanila, o yan, alam na. Alam na. Kasi, hindi lang dapat pag inimbita ko, o inimbita ng mga leaders natin sa church, kayo maglingkod. Huwag din magdrama pag hindi naiimbita dahil syempre hindi naman alam. Ikaw na mag-volunteer. I-volunteer mo sarili mo dahil pag naglilingkod ka sa Panginoon, pagpapalain ka niya ng kalakasan. Pag naglilingkod ka sa Panginoon, pagpapalain ka niya ng kalakasan. Gusto mo mas humaba buhay mo, maglingkod ka sa Panginoon. Gusto mo mas tumagal ka sa trabaho mo, maglingkod ka sa Panginoon. Gusto mong pagpalain ka sa maraming bagay sa iyong buhay, hindi ako mag-a-apologize, sasabihin sa inyong lahat that one of the keys to receive blessing from God in your life, in this country, in this earth, is when you serve God with your life. At ang tao na sinasayang niya ang kanyang buhay, ang kanyang talento, na hindi naglilingkod sa Panginoon, will live a miserable life, will live a less meaningful life. Serve the Lord, and God will bless you. Kaya, pag sinabi ng iba, pagod na po ako sa trabaho, magsiserve pa ba ako sa God? Pagod na nga. Di pag nag-serve pa sa ministry, mapapagod pa lalo. Oh, ganun nga yun. But I always say this, ang sabuti mapagod ka na sa kabanalan kaysa mapagod ka sa kasalanan. Kasi halimbawa, ikay pagod na pagod kanina umaga, hindi ka pumunta dito, baka may iba ka rin puntahan na ang pinuntahan mo na ikadiliman. Ang pinuntahan mo, hindi mo dapat kausapin. Hindi mo dapat samahan kung saan kasi hindi ka naglingkod sa Panginoon. Di ang ganda na niyan kung pagod na ang katawan mo. Pag-uwi mo sa bahay, alas 9, alas 10. Kahit gusto mo paabutin yung cellphone at i-text yung hindi mo dapat i-text. Hindi mo na ma-text. Kasi kahit yung daliri mo pagod na. Kahit mag-aya ka, halika na. At samahan ako sa dilim ng gabi. Hindi ka na makayakap. Baka unang yakap mo pala, humihili ka. Ganon. Dahil pinagod mo na sarili mo sa kabanalan. Kaya kung meron sa atin dito, alam mo may kahinaan ka, alam mo na, pagurin mo sarili mo sa kabanalan. Kaya sabihin natin yan sa ating mga katabi, pagurin natin sarili natin sa kabanalan. Pagurin natin ang sarili natin sa kabanalan. Nang matigil na ang
kalokohan. Pagurin natin ang sarili natin sa kabanalan, and everybody say this with me, nang matigil na ang kalokohan. Kahiya-hiya, ang tanda-tanda na, puro kalokohan pa rin. 25 na, 28 na, 35 na, magpo-40 na, kalokohan pa rin. While you're waiting, you serve God. On a side note, minsan nakakalungkot. Darating dito, 3 weeks, nag-a-apply ng trabaho. Trabaho hinahanap. Wala mo nakatagpo lang sa isang restaurant, boyfriend na agad. Bila mamaya nabuntis. Bila mamaya napauwi. Akala ko ba trabaho hinahanap? Kaya pag hindi malinaw ang goals ng maraming kababayan pupunta sa ibang bansa, imbis na pinagpala, napalo. Imbis na bless, nagkaroon ng burden. Kaya napakaganda na bagong-bago ka pa lang sa bansang ito o matagal na, piliin mo that while you wait, you serve God. That while you wait, you serve God. Tapos sabi ng iba, nakakaya po kasi, hindi po ako worthy. Nakakaya po kasi, marami nga po kung kalokohan tulad na nababanggit niyo, na hindi na mabawasan. Na mas lalo ka tuloy mahiya. Kung ngayon pa lang nahihiya ka na pala, dagdagan pa natin yung kahihiyan na yan. Hindi po nahihiya po kasi ako, hindi ako hipokrito. Pag tayo ko po, baka isipin nila, nang ma-challenge ka nga. Hindi ang pipiliin mo yung kabaliktaran. Ang pipiliin mo yung kabalikuan. Ang pipiliin mo yung buhay na hindi pinagpapala ng Diyos. Piliin na natin. Ito I speak especially to people who are now working abroad, given the chance by God. You know, not every Filipino gets out of the Philippines alive after the immigration. Doon pa lang may shark na may alligator na Yung nakalampas ka, yung iba nagka-passport lang Alam for some Filipinos, getting a passport is like a mental torture. Yung dadaan ka sa NBI, yung pupunta sa ganito, hindi pala pwede itong identification, kaya pupunta ka pa sa Bagong Tanyag Elementary School para hanapin mo yung ganitong, napakaraming pressure for some people yan that they finally say, huwag na lang. Hindi na lang ako nag-a-abroad. Pero nalusutan mo yan. O natapos na lahat, ginastos na kamag-anak mo, ayun ka sa immigration, biglang napatsyempo ka sa isang intimidating na immigration official. Na hindi mo kinaya yung sagot, naihi ka sa salawal mo habang nagtatanong siya. Nagkamali-mali ka. Hindi ka rin nakalabas, naiwan ka ng flight. May kilala ko, 5 times rineject na immigration in the Philippines. On the 5th time, dahil syempre nagpa-flag na yun sa computer system, tinanong siya, ano ba rason, ba't ka lagi nare-reject? Kasi po ganito, kasi po ganyan. Sa awa na lang, sige na nga. Pwede ka na rin lumampas. Inakap niya talaga yung immigration official. At habang naglalakad siya papunta sa aeroplano, maluha-luha siya. Kasi hindi lahat ng Pilipino nakakalabas ng Pilipinas. Hindi rin lahat na nakalabas sa Pilipinas nagkaroon ng trabaho. Kaya nung nakarating ka na rito, sabihin natin hindi perfect job. Sabihin natin not the best job, not the ideal job, not what you hope for, but you have one. Stop complaining and thank the Lord. And bukod dun, meron kang trabaho. Wala nang hanky-panky. Wala na mga kalokohan. Tapos na dapat yan nung grade 6. Tapos na dapat yan nung 4th year high school. Dapat ngayon, naririto na, maging matino, matwid ang buhay. And everybody say, Amen! Hindi yung may asawa ka na, may boyfriend ka na. Hindi yung eto na, may love life ka na. Bigla meron pa rin mga under the table. Meron pa rin may mga 2-timer, may mga 3-timer. May mga pang United Nations pa. Hindi nakontento sa Pilipino. Meron pang iba't ibang lahi. Wala namang masama kung faithful dun sa isa. Hindi yung, ba't ganon? Hindi ba alam ko, ito ang boyfriend mo, ito girlfriend mo. Ay, oo talaga, nangungulekta kasi ako parang Starbucks, mga iba't ibang mga bansa. Ginawang hobby at coffee mug ang girlfriend at boyfriend. Kaya magtataka ka, bibilang ng ilang taon dito sa Dubai, o sa Doha, o sa Abu Dhabi, o any country in the world. Walang naiipon. Magulo buhay, wasakang buhay. And that is why as a pastor of a Christian church, and as a church, we have no apologies in telling people, you serve God. You serve God. You serve God. Because when you serve God, ano promise ng Lord? Even if you stumble and fall, even youths, they stumble and fall, even us, we stumble and fall,
But those who hope in the Lord, those who serve in the Lord, will renew their strength. They will mount up with wings as eagles. They will run and not grow weary. They shall walk and shall not faint. No matter how your body gets tired and tired and tired, when you serve the Lord, God makes you stronger and stronger and stronger. What else? You pray. While you wait, you pray. When God tells you to wait, manalangin sa Panginoon. At tulad ng nabanggit natin kanina, you serve, we will not stop serving. At ito naman, you pray, we will not stop praying. We will not stop praying. Ito sa mga nag-a-apply ng trabaho at wala pang trabaho, don't stop praying. Don't lose hope that God will give you the job that you desire. Dahil kung ang katawan napapagod, pag may inaantay, wala pa, ang isip napapagod. The mind becomes tired. At ang hirap-hirap nun, hindi ka nakafocus, wala kang focus, punong-puno ka ng stress, punong-puno ka ng problema. Hindi ka makapag-isip ng wasto. And that's why when you pray, God restores your mind. God renews your mind. Again, we read Isaiah 40:20-31 says, do you not know, have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He'll not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. When you pray, God gives you understanding. God gives you understanding. God gives you peace of mind. God gives you peace of mind. Kailangan matutunan natin na pag meron tayong iniisip, pray immediately. That's number one. May iniisip ka mabigat na problema, pray immediately. Matutunan mo ikaw mag-isa na ikay magsabi sa Panginoon. Magsumbong sa Panginoon. Napapunta ka sa worship service tulad nito, mag-pray ka. Wala pang nangyayari, hindi pa nagsa-start. You sit in your seat and you pray to God and you lift to Him your voice. You pray immediately. You pray immediately. You pray by yourself, kahit walang kasama. Matutunan mo na ikaw at ang Diyos nagko-commune. Ikaw ang Diyos nag-uusap. Matutunan natin gawin yan. Pero napakalaking bagay din that we pray with someone. Kung may asawa ka, may boyfriend, girlfriend ka, I pray that your boyfriend, your husband, will be your prayer partner. Yan ang magpapalakas ang relationship nyo na natuto kayong dalawang mag-pray para sa isa't isa. Paano po yun? Ang prayer item ko yung asawa ko mismo dahil siya ang sakit ng aking ulo. Di mas maganda, ilay hands mo. I rebuke in Jesus' name. We must learn to pray with someone. Pray with a group. Be part of a Bible study group, hindi lang para pag-aralan ng Biblia, pero pag may Bible study group, nagpipray kayo sa isa't isa. At sa mga prayer groups na yan, napakasarap na napapakinggan. Iba't ibang mga tao, pinagpipray ka, may mga pinagpipray kayo. This builds our faith. If you're not yet part of a Bible study group, be part of one. Because you can pray with them. At kahit wala pa, at dahil nga inaantay mo yung blessing, pray continually. One of my joys as a pastor is to pray for people. Only recently, napakarami mga kapatiran, mga mag-asawa, wala pang baby, walang anak. Nagpapapray sa atin, we never stop praying for them. Fast forward after a few months, sunod-sunod ilan sila ng anak. Kanina lang may nanganak na namang isa. It's anakan season. Pero yan ay bunga ng waiting season. Na nung wala pa yung mga anak na pinagpipray at hindi tinitigilan ng pagpipray that God give children to these people. Meron din pa noon, ang daming dumating, walang mga trabaho, pinagpipray na magkaroon ng mga trabaho. Ngayon may mga trabaho na rin lahat yung iba. Meron din mga kapatid, may panahon walang mga boyfriend, pinagpray natin at patuloy pa rin tayo nagpipray para sa kanila. At dyan natin i-apply yung pray continually. And everybody say, Amen! Hindi po ako nawawalang pag-asa na bago bumalik sa Jesucristo, na bago magunaw ang mundo, mga pinagpipray natin magkakaroon sila kahit din man lang isang linggo na may boyfriend before the coming of the Lord. Pakisabi niyo sa mga katabi niyong single, huwag tayong mag-give up. Huwag tayong mag-give up. Bibigyan din yan ng blessing ni Lord.
We will not stop praying. Sino man sa atin dito na mayroong mga prayer request, hindi pa binibigay ni Lord yung sagot, sabihin nyo nga to together with me. We will not stop praying. Together with me, say this. We will not stop praying. Isipin ninyo, ano yung prayer request na yan? Anak ba? Trabaho ba? Business ba? Blessing, ministry? Ano ba yan? Together, say this with me. We will not stop praying. And 2 more points before we end our message today. May mga natututunan ba tayo ngayong gabi? Pakitaas nga ang kamay. Sino ang pinagpapala ng Panginoon? Palapakan nga po natin ang God. Let's give the Lord the best clap offering we could give to Jesus. While we wait, you share the Word of God. While you wait, you share the Word of God. Everything you're hearing from me tonight, everything you hear from preachings like this, you share the Word of God. Dahil bukod sa napapagod ang katawan, the body gets tired. Bukod sa ang isipan napapagod, the mind gets tired. Relationships also have conflicts. Alam mo, maandar yung panahon, kung kanino tayo may mga relasyon, habang nag-aantay, nagkakaroon ng conflict yan eh. It's either ikaw ang naiinip, sila naiinip. O dahil sa pagkainip mo, nagagalit ka doon sa mga nakapalibot sa'yo kahit walang dahilan. We are affected by our problems, and as a result, if you don't know how to handle our problems well, our relationships suffer. You find this in fathers, in mothers, in ates, kuyas, na mabigat ang responsibilidad sa buhay. When they come home, minsan natatalakad nila mga kapatid nila, o magulang nila, o asawa nila. Hindi naman dahil gusto niya magalit sa bahay eh. Pero dahil sa maraming kanyang frustration at problems in life, somehow very little things, they get irritated. Platong hindi naguhugasan, damit na hindi pa nalalaban, kamang hindi na sa ayos. Some people, the relationships suffer when they cannot handle their problems and their conflicts. Napatira ka pa sa mga bahay na nakikisama ka sa mga iba-iba ugali. Alam mo naman dito, accommodation. Ka-share mo sa isang room, mga hindi marunong maglinis ng bahay, hindi nagpa-flush ng toilet. Yung gustong-gusto nila yon na nagiging zoo yung kama nila, yung naroon lahat ng mga iba't ibang klaseng hayop. Kinain ngayon, isang linggo, hindi nahuhugasan, nagpapakiramdaman, sino kaya maghuhugas nito? Eh kaso nagmatigas ka, hindi ko uhugasan yan. Ang hindi mo alam, matigas din siya, hindi ko rin uhugasan yan. Then you get irritated in the house. And then conflicts arise. One of the most miserable existence abroad ay yung pagod na pagod ka na sa trabaho. Ang uuwi mong bahay, nakakairita pa rin. You have conflicts sa kasama mo sa bahay. Nangingimi ka, hindi, yung nararamdaman parang sasabog na sa dibdib mo. Hindi masayang buhay yan. Siguro dapat umalis ka, o dapat sila umalis, o matutunan nyo talaga mag-compromise in the situation. While at the same time, you don't stop sharing the Word of God. Ano po ibig sabihin yan? You don't stop sharing the Word of God. Kasi pag halimbawa mga kasama mo sa bahay, sinesharean mo ng mga natututunan mo sa church, o nakakasama mo na sa church, pansinin mo, nababawasan ang away nyo. Ang mga masasamang demonyo isa-isang nag-aalisan, either sa kanya o sa iyo. Hindi mo na magawa na magmumura ulit. Hindi mo na magawa na magtatantrums ulit kasi, teka, naaya ko na sa church ito eh. Kaya tuloy iba, kaya ito hindi ko to ayain sa church. Kahit ano mangyari. Kasi, gusto niya, kaaway pa rin niya yung magdamag eh. Huwag ganon. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan, hindi ka magiging masaya, hindi ka pagpapalain ng Lord. You share the Word of God. You share the Word of God. Dahil pag ikay nag-share, maraming ibig sabihin niya. Una, personal sharing. Yung mga katrabaho mo, sinasharean mo, natutunan namin sa church, mag-trust sa Lord. Hindi na-realize niya, Christian pala to, hindi pala to kampo ni Satanas. Ay, ito pala yung nagaganyan din. Gusto ko rin mag-church, sama naman ako sa'yo. Yung pag-share mo, gaganda buhay mo kasi nakikita ng mga tao, ikay anak ng Diyos. Amen! Hindi kinahihiya mo, ayoko i-share kasi baka nga malaman nilang Christian ako, mahirap na. Ako'y secret agent. Ayoko malaman nila. Huwag ganun. Share the Word of God. Tapos sa church, minsan nagkakaroon tayo ng testimony portion sa Bible study at testimony portion sa worship service. Pag may ganung chance, you want to share, volunteer and say, meron po akong blessing. I want to testify about the goodness of God. What else?
Some of you have the gift of teaching. God will train you, call you to teach a Bible study. Some of you have a gift of preaching. One day, God will call you, train you, and cause you to become a preacher even in this church. Tuloy, kahit anong relational conflicts, naaayos mo. Kasi iniisip mo, magtuturo ako ng Bible study, hindi dapat kami magkagalit ng girlfriend ko. Magtuturo ako sa isang seminar, dapat hindi kami magkagalit ng asawa ko. Magpipreach ako next Wednesday, so dapat ayusin namin yung mga problema namin sa buhay. Kaya tip ko sa maraming mga mag-boyfriend at maraming mga may asawa dito, itulak nyo ang mga asawa at boyfriend ninyo maging teacher at preacher ng Word of God. Nang pag meron silang mga kabalikuan at kalikuan at kinaiinis ninyo, pwede nyong sabihin sa kanila, magtuturo ka pa naman ng Word of God. Eh di biglang magsusorry sa'yo yan. Uy, sorry na, hon. Sorry na. Ay, naku, maniwala kayo sa akin. Effective yan. Ikaw pa naman magpipreach sa Tapos ganyan ang ugali mo. Oo nga papabago na nga ako sa Lord Kaya kung katabi niyo mga asawa niyo, mga boyfriend niyo, mga girlfriend niyo, kaya magturo ka ng Word of God. Sabihan niyo sila. Sabihan niyo yung mga katabi ninyo. Tell the people surrounding you, teach the Word of God. Tell the people surrounding you right now, teach the Word of God. We will not stop sharing. Who knows? Yung katabi niyo pala is a man of God. Yung katabi niyo pala is a woman of God that God will use to proclaim the words of the Lord to His people. And finally, you worship. You worship the Lord. You worship the Lord. You will not stop worshiping. You will not stop worshiping. There is this joy that's found in simply worshiping God. There's this joy that's found in simply worshiping God. When hope is lost, when you're about to give up, when your faith is weakened, when you're asking God for something, and it seems like it's been so long, you have frustrations, the more you worship God. For when believers, when Christians, when any of us learn to put our trust in Him, you will see that God strengthens your faith, God blesses you even more. Yan yung sabi at huling pagbabasa natin ng Isaiah 40:28-31, yan yung ibig sabihin yan Isaiah 40:28-31 says, do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even the youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Ano ba mga pinagdadaanan nyo ngayon sa iyong buhay? Ano ba mga pinagpipray nyo sa Panginoon? Ano ba yung sinasabi ni Lord, antay ka muna anak? Ano ba yung nasa puso nating lahat? Ito ang challenge ni Lord para sa atin. Be patient as you wait. This is the challenge of the Lord for many of us here tonight, and even those who's listening to this message on video. Be patient as you wait. Be patient as you wait. At isang magagawa nating lahat, mga kapatid sa Panginoon, habang tayo pinag-aantay ng Lord at may mga pinagdadaanan sa buhay, manatiling nagtitiwala sa Kanya, sumasamba sa ating Diyos.